ang iisang Ama, yun po ang iisang Diyos, yun din po ang iisang lumikha. Hindi po isa na dalawa o isa na tatlo o di kaya tatlo na isa, kapatid na Michael. Kaya, akin na ang buong sanlibutan. Magandang hapon po sa lahat naming mga kababayan at sa lahat pong mga kapatid. Ngayon po, meron po tayong bigyang reaksyon. Ito pong kanilang ginagawang pagtuturo. Dahil po kinukuha po nila ang tinuturo ng aming mga kapatid tungkol po sa tunay na Diyos. Itong mga tao ito, sila po'y depensor katoliko. Sila po naghanap ng mga talata ng Biblia, ang layunin lang po para ituro na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang naglalang ng lahat ng mga bagay. Ito pong pagtuturo na to, hindi po mababasa sa Biblia. May mga talata lang po silang ginagamit, katulad po ng unang Korinto 8:6. Pero sa talatang yan, salangwat po ang kanilang pagtuturo. Bakit po? Ano ba po ang paraan ng pagtuturo? Kung isang guni po natin ng mga apostol, di ba po nakasulat po sa Marcos po nakasulat na itong lihim, dahil po ang banal na kasulatan, meron pong lihim, nakasulat po sa Roma 16:25. Itong lihim sa banal na kasulatan, hindi po ito matagpuan, ni maunawaan. Dahil po nakatago po ito sa panahon na walang hanggan. Kung ganon, itong lihim na to, hindi matuklasan. Pero ang tanong natin, wala ba pong mga taong binigyan ng pag-unawa? Yung nakasulat po sa Marcos 4:11 po, may mga taong binigyan. Sino po? Sa inyo, ipinagkaloob ang pag-unawa sa banal na kasulatan. Kung ganon po, ang banal na kasulatan, nakalihim po ito, pero mayroong mga tao na binigyan ng pag-unawa sa banal na kasulatan. Kung mayroong tao na binigyan yung tinutukoy na inyo, yung inyo marami po. Pero ituloy nating pagbasa. Sa inyo, ibinigay ang pag-unawa sa kaharian ng Diyos. Pero nasa nga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay talinhaga. Kung ganon po, may mga tao po na binanggit na hindi makaunawa sa banal na kasulatan. Pero itong hiwaga sa banal na kasulatan, kung panay po basahin, panay po itong lalo na po magsunog ng pilay sa pag-unawa sa nakasulat ng Biblia. Ang sabi po, kahit po ito pag-aralan man ng pag-aralan, hindi makarating sa pag-unawa sa katotohanan. Saan po mababasa? Unang Timoteo 3:7. Kung ganun po,
itong mga tao na binanggit na nasa labas, hindi makaunawa para sa kanila talinghaga, ito po kahit pag-aralan mang pag-aralan, magsunog mang ng pilay, hindi po ito makaunawa. Kung ganon, itong banal na kasulatan, ang lihim nito na itinatago sa panahon na walang hanggan, itong mga taong binanggit na sa labas, hindi ito makaunawa. Pero itong binanggit po na sa inyo, sino po ito? Kung basahin mo po sa 5:18 at 19 na nakasulat sa ikalang Korinto, may mga tao po, sila may tungkulin na ibalik, na sila po ang maibalik po ang mga tao sa Diyos dahil po ang mga tao dahil sa kasalanan na hiwalay. Binigyan po sila ng karapatan. Itong mga taong binanggit nasa inyo. Kung ganon, itong mga tao na binanggit sa inyo, sino po ito? Yun po ang nakasulat sa 19. Kami po'y mga sugo at namamanhig kami sa inyo na magbalik loob kayo sa Diyos. Itong mga sugo po, sila lang po ang binigyan ng karapatan na makaunawa sa banal na kasulatan. Kung ganon, napaka-importante po ang sugo. Sino po ang unang sugo sa iglesia? Ang pinakadakilang sugo po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po ito kinikilala ng Iglesia Katolika. Binabasa lang po nila ito, lalo na kung basahin nila ang Juan 17:1 hanggang 3, basahin nila ito, pero hindi binigyang halaga. Bakit po? Hindi po ito maunawaan nila na pinakahalaga po ang sugo. Kung ganon, kung gamitan ito ng tinatawag na mataas ng pag-aaral, hindi kaya maituro ang kalooban ng Diyos ng tama? Ito pong nakasulat sa 2:13 sa unang Korinto, ito po ang sinasabi. Hindi sa kaalaman ng tao ituturo ang kalooban ng Diyos, kundi ituturo ito ng iwawangis ayon sa Espiritu ang mga salita ayon sa Espiritu. Kung ganon, ang kalooban ng Diyos ituturo na iwawangis ayon sa Espiritu, ayon sa mga salita ayon sa Espiritu. Bakit po? Ang salita ng Diyos mula po sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan. Kung ganon, dapat po ito ituro mo na magkawangis, hindi magkasalungatan. Kung ganon po, kung may mababasa ka sa matandang tipan, kailangan po ito iwawangis mo sa bagong tipan. Kung magbabasa ka sa bagong tipan, dapat po iwawangis mo sa matandang tipan. Para po maituro ang kalooban ng Diyos na ituturo hindi sa kaalaman ng tao, kundi ituturong iwawangis ayon sa Espiritu. Ang mga salita ayon sa Espiritu. Kung ganon, itong ginagamit po nila na mga talata para po ituro na ang ating Panginoong Jesucristo ay maging Creator, wala po ito sa Biblia. Bakit po naituro nila ito? Dahil po naghanap sila ng talata ng Biblia para ituro na si Jesucristo ay Creator. Tama ba po ang kanilang paggamit sa talata ng Biblia? Tama ba po ang kanilang pagtuturo?
Magkawangis kaya? Hindi kaya nagkasalamatan? Ito po ang ating panoorin. Ito po ang ating bigyang reaksyon para po natin ito mapatunayan na ang kanilang ginagamit na mga talata hindi para sundin ang kalooban ng Diyos, kundi ang layunin, suwayin para masunod po ang kalooban ng Diyos. O ito po, pakinggan natin ito. Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa talatang ito. Ito, panoorin natin sila, mga kabati. Kaya ito mahalaga mga sumusubaybay. Ano pa ang nagpapatunay na iisa lamang ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa? Katunayang mali yung sinabi nito ni na Mr. Dwayne na yun daw Elohim doon ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Maling-mali po yun, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ganito po ang ating mababasa sa Isaiah 44:24. Pakinggan po ninyo. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Sold na sold! Sa laki at sarap! Sulit! Sa mga inasal, chicken inasal! Sanlibutan! At Ayan po mga kababayan, napanood niyo po si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Ito pong itinuturo ng aming kapatid. Pinabulaanan nila ito po. Dahil po, hindi totoo na ang Diyos lang ang gumagawa sa langit at lupa. Patuloy po natin itong pakinggan ang kanilang argumento. Nagsasabing, nag-iisa lang ang Diyos Ama sa paggawa ng sanlibutan. Ayon po sa binasa nila sa Isaiah 44:24, kasi yung nakasulat dito, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Aba, titignan natin kung tama kaya ang unawa ng mga ministrong ito ni Manal. Ito po, napakalinaw ang nakasulat sa Biblia. Pero pinabulaanan po nila ito. Gumagamit po sila ng Hebrew. Mayroon pong mga number po na para pabulaanan na hindi po nag-iisa ang ating Panginoon Diyos sa paggawa ng daigdig. Patuloy po natin ito pag-ingat. Sasaling ang salita ng Diyos yung ginamit, ako lang mag-isa. Ako lang din ang lumikha ng mundo. Sa English Standard Version, who alone stretched out the heavens. Yan po, yung salitang alone yung ginamit. Sa Hebrew, interlinear, yung alone ay lebadi. Ayan, so yung lebadi, meron po yung Ang ginamit po nila, Hebrew. Kung ganun po, itong mga tao na to, makaunawa po sa ito. Mayroon pong mga salitang Hebrew na kanilang ituturo na para itong talatang nagsabi na siya lang ang gumagawa sa langit at lupa, mapabubulaanan nila ito. Patuloy natin pakinggan. Derivative na bad or BAD, yan po ay ita-translate magiging alone. Ano? So yan po yung alone, all alone, lebati sa talatang ito. Punta naman natin mga kapatid, Deuteronomio 32, 9 hanggang 12. Sa 9 mga kapatid, for the people of Israel belong to the Lord. Jacob is his special possession. Ang mga Israelita ay tama pagmamayari ito ng ating Panginoong Diyos. Pagdating po sa 12, the Lord alone guided them. Ibig sabihin, yung nag-lead daw sa mga Israelita para pumunta sa Promised Land ay ang Panginoong Diyos Ama lamang.
may alone na salita. At kung titignan ninyo sa Hebrew interlinear text, ito pong ginamit para sa alone ay badad, lebadi, at badad. Parehong may ba, yung derivative ng lebadi at badad, mga kapatid, meron pong Hebrew word na ba, itatranslate alone po sa English. Ngayon, so sa Deuteronomio 32:12 na ating pinasa kanina, pinapalitaw po ng nasabing talata na ang Diyos Ama lamang mag-isa ang nag-lead, ang nag-guide sa mga Israelita para pumunta sa promised land ayon po sa talatang ito. Kaya, totoo kaya na ganon ang pag-aunawa sa mga nasabing talata? Tanong, base ba sa talatang nabasa kanina itong sa Isaiah 44:24, nag-iisa ba talaga ang Diyos Ama sa pagkalalang ng mundo? At itong nasa Deuteronomio 32:12, nag-iisa lang ba ang Diyos Ama sa pag-lead at pag-guide po sa mga Israelita na pumunta sa promised land? Titignan natin. Babasahin natin sa Exodus chapter 32 verse 32 to 34. Ganito po ang ating mababasa. But now if you will only forgive their sin, but if not, erase my name from the record you have written. But the Lord replied to Moses, No, I will erase the name of everyone who has sinned against me. Now go, lead the people to the place I told you about. Look, my angel will lead the way before you. And when I come to call the people to account, I will certainly hold them responsible for their sins. Klaro-klaro, ibig sabihin, sabi sa talata, sinabihan ng Diyos Ama, ito pong si Moises, that he will lead the people to the place God has told him about. Ay dito, yung anghel din daw ng Panginoong Diyos, mag-lead po kung saan sila pupunta. Ibig sabihin, parang may kontrahan. Nako, akala ko naman alone, God the Father alone, guided the Israelites. Dito po, naghanap po sila ng talata. Ito, totoo po, itong nakasulat sa talatang ito, sa dahil po, itong mga Israelita, sinamahan po ito ng Panginoon Diyos. Pero, hindi lang, totoo po, hindi lang ng Diyos ang kasama. Dahil po, ang Diyos nag-utos ng dalawang anghel. Ang Diyos po makautos sa mga anghel. Ito pong anghel po, yun po ang inutusan ng Diyos, sumasama po sa mga Israelita. Pero po, may pangako po ang Diyos na samahan itong Israel sa kanilang puntahan. Pero itong dalawang anghel, ito po ang inutusan ng Diyos para mag-guide po saan sila dumaan. Hindi ibig sabihin na kung mababasa ninyo na may kasama, ito na po ang Diyos po para sa kanila. May kasama po sa paggawa ng langit at lupa. Sino pa po? Ano pang mga talatang ilang ginagamit para ituro po na salungat? Dahil po ang talatang ginagamit nila, pagsama po ito sa Israel, hindi paggawa sa langit at lupa. At totoo naman na yung langit at lupa, ginagawa ng ating Panginoon Kristo noon po na sa balak niyang gawin, isa po itong plano. Sa plano po, ang kasama niya, ang mga anghel, hindi nag-iisa. May kasama po siya. Pero sa paggawa na, siya lang po mag-isa ang gumagawa. Hindi po kasama niyang gumagawa ang mga anghel. Dahil po wala pong karapatan ang mga anghel na gumagawa. Siya lang po ang mayroong karapatan na gumagawa sa langit at lupa.
Kung ganon itong paraan nila, naghanap po sila ng mga talata ng Biblia para suwayin, hindi para sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil po itong binabanggit po nila na talata, hindi po itong magkawangis sa paggawa. Dahil po, ang talatang ginagamit nila, ano na po ito? Pagsama ng Diyos sa Israel, noong ang Israel ay inuusig na. Hindi ito sa paggawa ng langit at lupa. Hindi na ito magkawangis. Pero ang nakasulat po sa banal na kasulatan, dapat po ituro na magkawangis ayon sa Espiritu, ang mga salita ayon sa Espiritu. Kung ganon, itong mga tao na to, naghanap lang po ng mga talata ng Biblia para po suwayin ang kalooban ng Diyos. Patuloy pa natin itong pakinggan. Ayon po sa Deuteronomy 32:12, samantala sa Exodus chapter 32 verse 32 to 34, si Moises at ang anghel ang nag-guide sa mga Israelita. Paano natin ma-reconcile? Ang salitang alon o sa Hebrew ay may derivative na bad, ay hindi naman talaga literal na nag-iisa ang ibig sa... Dito po, hindi ito paggawa ng langit at lupa. Hindi po ito panahon ng pag-create ng langit at lupa. Ito po ang pangako ng Diyos na ang mga Israel samahan. Napakalayo po. Hindi po ito ang tinutukoy po dito sa paksa dito ang pagsama ng Diyos. Ng kanyang pagsama, kung magturo siya ng mga anghel na samahan ang mga Israel na sila po ang inutusan na mag-guide. Wala po. Wala pong mababasa na dito po ang paksa dito, ang pagsama. Kung may kasama po ang Diyos, wala pong mali dyan. Dahil ang Diyos po, siya po ang pinakapangyarihan sa lahat. Siya po ang mag-utos kung ano ang dapat gawin. Nakita po sa Diyos na dapat po mayroong mag-guide sa kanila. Yun po ang dahilan. Inuutosan ang dalawang anghel para po sa kanilang paglalakbay. Pero hindi ito paggawa ng langit at lupa. Kahit pa isang batalyon ang utusan ng Diyos, hindi po ito kawangis po sa paggawa ng langit at lupa. Dahil po ang kanilang ginagawa, naghanap lang po sila ng talata ng Biblia para suwayin po ang tinuturo ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. At tuloy po natin itong pakinggan. Sabihin ito mga kapatid, pinapaliwatig lang na sa pamamagitan ni Moises at ang anghel, napamunuan ng Diyos ang bayang Israel. May pamamagitan. Ibig sabihin, may instrument. Sa pamamagitan ni Moises, ang Diyos Ama po ay nag-guide sa mga Israelita. Ang Diyos Ama ay nag-lead sa mga Israelita na pumunta sa Promised Land. Klaro-klaro. Pamamagitan, ano? O, halimbawa, sa Daniel 4:29 hanggang 30, babasahin ko na lang po. Sa Good News Translation, ito po. Only 12 months later, while he, King Nebuchadnezzar, was walking around on the roof of his royal palace in Babylon, he said, "Look how great Babylon is. I built it as my capital city to display my power and might, my glory and majesty." Totoo kaya siya lang mag-isa nagtayo ng city of Babylon, itong si King Nebuchadnezzar? Isipin niyo mga kababayan, tama bang sabihin na Ito naman po. Itong talata na ito,
itong city ng Babylon, may nagtayo o isang hari. Ang tanong nila, nag-iisa lang ba siya sa pagtayo? Natural po, kung ito po, iba na ito pong kasaysayan na to. Tungkol na po ito sa kontraksyon. Alam po natin na ang kontraksyon po, maraming gumagawa. Hindi isang tao. Hindi yung engineer ng kontraksyon. Alam po natin yan. Kung gano'n, hindi po ito kawangis. Sa sinasabi ng aming ministro na nag-iisa siyang gumagawa sa langit at lupa. Naghanap lang po sila ng talata ng Biblia para po pabulaanan po ang tinuturo po ng aming ministro. Para po pabulaanan po ang nakasulat ng banal na kasulatan. Hindi po ito. Ang mga taong ito, hindi nila ninanais na sundin ang kalooban ng Diyos, kundi sundin po nila ang kalooban ng Diablo na magturo silang magkasalungatan. Ito po ang mga tao na ito po ang mga taong binanggit na nakasulat sa ikalawang Korinto 5:18. Hindi po sa ikalawang Korinto, sa Marcos 4:10 at 11. Dahil po itong mga tao po, ito ang binabanggit po ng mga taong nasa labas na hindi makaunawa. Tingnan niyo, napakalayo na po. Wala na po sa paksa. Dahil po, ang binanggit ng ministro sa Iglesia ni Cristo, ang talatang paggawa sa langit at lupa. Samantala, naghanap sila ng talatang makita lang nila, ito, tama ito, gumagawa po. Hindi ito, nag-isa ang hari sa paggawa, may kasama po siya. Para maituro na si Kristo ang gumagawa sa langit at lupa. Kung ito matatawa ka sa kanilang ginagawa, naghanap ng talata, hindi ang layunin na sundin ang kalooban ng Diyos, kundi para masuway ang nakasulat ng banal na aklat. Patuloy po natin itong pakinggan. Huwag ka nang magsuot ng mababang kalidad na reading glasses. Sandali na po. Ito may ang ads uri pa. ng salamin na pwedeng gamitin. Na I built it as my capital city. Ibig sabihin, si King Nebuchadnezzar, siya lang mag-isa yung nagtayo. Parang mali naman ata yung intindi nyo sa Biblia. Kaya bang ipatayo ni King Nebuchadnezzar ang Babylon ng mag-isa? Isipin mabuti mga kababayan. Meron pong tagapamagitan dyan mga kapatid. Hindi niya kaya yun mag-isa. In the span of 12 months, naku, hindi niya kaya yun. Sa New Testament, ito pong tagapamagitan ay ginagamit naman. Ito pong sa Hebrews chapter 1 verse 2. Ito po ang ating mababasa. Ngunit sa mga huling araw nito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Klaro-klaro. Ito po. Sa Hebreo 1:2 po ito. Pagbasa nila dito, pumunta po sila sa Hebreo 1:8. Ito po ang totoo. Itong nakasulat sa Hebreo po, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan.
wala pong mali. Bakit po? Dahil po, ang Diyos po, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan po ni Kristo. Hindi po si Kristo ang gumagawa, kundi ang kanyang Ama ang gumagawa. Mababasa po natin sa talatang yan. Ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ng kanyang anak. Bakit po? Dahil po noon pa, nasa kaisipan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo bago niya lalangin ang lupa at langit. Bakit po? Na sinasabing sa pamamagitan ng kanyang anak, dahil po itong paggawa ng Diyos sa langit at lupa para po ito kay Kristo. Kung dumating na po ang panahon na existido na mayroon na Kristo. Kung baga, ito isang sorpresa. Kung isa po itong regalo para kay Kristo. Na itong sanglibutan, ginagawa po niya ito para kay Kristo. Hindi si Panginoong Jesucristo ang gumagawa. Ang Diyos po ang gumagawa sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po ito ginagawa ng Diyos kung wala ang Kristo. Mali po ang pag-intindi. Ngayon po, para maituro po nila na Diyos si Kristo, diretso po sila sa 8. Patuloy natin itong pakinggan. Sa pamamagitan pala ni Kristo na anak ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Paano ngayon yan, mga kapatid? Di ba? Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, nangyari ang paggawa ng sanlibutan. Unang Korinto 8:6 ngayon ginagamit nila pala. Tingnan mo ang kanilang paliwanag. Tinanggap po nila na hindi si Kristo ang gumagawa, kundi ginawa po sa Diyos ang sanlibutan para kay Kristo. Napakalinaw po kahit sa kanilang paliwanag. Wala ka pong mababasa na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang gumagawa sa langit at lupa. Kung ganyan ang paliwanag, ito lang isang talata, ang laman sa talata, nagkasalungatan na. Dahil po ang sabi sa talata, ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan ni Kristo. Hindi si Kristo ang gumagawa. Kung ganon, nasa maling pag-unawa sila. Patuloy pa natin itong pakinggan. Lagi na yung Diyos, ama lang daw yung Diyos. Napo, ito nabasahin ko po. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon si Jesucristo. At sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Tingnan natin, balikan natin yung kanina yung mga talata na ating binanggit, Dito po. Itong nakasulat sa unang Korinto po, sa 8:6 po ito. Kung basahin natin po ito, hindi si Kristo ang gumagawa. Sino po ang gumagawa? Dahil po ito ang nakasulat. Tayo'y may isang Diyos ang Ama na gumagawa sa lahat ng mga bagay. Sino ang gumagawa sa talatang yan? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ganon, itong binanggit na mga bagay na ginagawa ng Diyos, para po ito kay Kristo. Hindi si Kristo ang gumagawa. Kung baga, isang regalo ito kay Kristo. Hindi ito ginagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay kung walang Kristo.
Ginagawa po niya ito dahil kay Kristo. Dahil po ang lahat ng ginagawa niya, irigalo po ito kay Kristo. Kung ganon, itong pag-unawa nila ay mali. Dahil po mababasa po sa talata na ang gumagawa yung Ama na nag-iisang tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Saan po sila pumunta para maituro na si Kristo ang gumagawa? Sa 1:8 na po sila pumunta. O ito, sa pakinggan ko Una-una na ito ito. kung nasa Deuteronomio 32:12. Sabi doon, ang Diyos Ama lang mag-isa yung nag-guide sa mga Israelita. Pero kung titingnan mo sa Exodo 32 hanggang 34, si Moises at yung anghel, they guided the Israelites. O, ibig sabihin, sa pamamagitan ni Moises at yung mga anghel, nag-guide yung mga Israelites. Ibig sabihin, si Moises at yung anghel, with the power of God the Father, nag-guide po ang mga Israelites. Ganon din sa creation story. Si Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang sanlibutan. Ibig bang sabihin, si Kristo hindi siya creator? Mali po. Si Kristo, creator kasi nga sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang lahat ng mga bagay. Saan po mababasa na si Kristo, yung ang creator? Wala kang mababasa sa talata na yan. Dahil po kasangkapan lang po ang ating Panginoong Kristo. Ginawa ng Diyos, ang creator po ang kanyang Ama. Ginawa ng Diyos na iisang tunay na Diyos ang Ama na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kasangkapan lang po si Jesucristo, hindi siya ang gumagawa. Napakalinaw ang nakasulat sa Biblia. Sino ang gumagawa sa nakatala sa talatang yan? Ang ating Panginoong Diyos, ang Ama ni Kristo. Pero itong lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoong Diyos, ng Ama ni Kristo, ginagawa po niya ito sa pamamagitan ni Kristo. Hindi si Kristo ang creator. Napakalinaw po ang nakasulat sa Biblia. Ang ating bang Panginoong Jesucristo sa talata na yan, siya ang creator. Mababasa pa dyan. Napakalinaw mababasa po ang kanyang Ama na nag-isang tunay na Diyos, ang Ama na siyang gumagawa sa langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Napakalinaw po ang nakasulat. Kung gano'n, nasa maling pag-unawa. Wala kang mababasa na ang ating Panginoong Jesucristo ay creator kahit saan talata ng Biblia. Hindi po creator ang Panginoong Jesucristo. Sa talata lang yan, bawat talata na kanilang ginagamit, ang binabanggit na creator, ang Ama ni Panginoong Jesucristo. Itong mga tao na to, naghanap ng talata ng Biblia, hindi layunin sundin ang kalooban ng Diyos, kundi sundin ang kalooban ng diablo. Dahil itong mga tao na to isang sinungaling. Patuloy natin itong pakinggan. Na nasa sanlibutan ito sa pamamagitan ni Kristo, nagawa ang lahat ng bagay. Ibig bang sabihin yan, hindi na kagad Diyos si Kristo? Nako pag-isipang mabuti, kung ano-uno. Lutein gummies, ang nag-iisang candy sa kasalukuyan na kayang gamutin ng tuluyan ang mga sakit sa mata tulad ng pagod na mata, malabong paningin. Kung ano-uno, hanggang 3 kasi kung titingnan niyo sa talata, yung verbo na tinutukoy ay Diyos. At sa versikulo 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng verbo.
at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Klarong-klaro. Kung wala pala ang Diyos Anak, kung wala pala ang Berbo, ay hindi nagawang lahat ng bagay. Klarong-klaro mga kababayan, ibig sabihin, si Kristo. O dito naman, ang ginagamit nilang talata, Juan 1:1. Dito po sa 1:1, ang sabi dyan, kung basahin mo ang talatang yan, sa simula, ang salita. At ang salita kasama sa Diyos. At Diyos ang salita. Ito po, pinaliwanag ko na po ito. Itong talata na 1:1, iba po ang ilang kanilang paliwanag. Dahil po, mayroon na pong create o gikreate sa talatang yan. Pero tama man yan. Mayroon po sa talatang ito na ginagawa ang Diyos. Ano po itong salitang Kristo? Pero hindi po ibig sabihin na ang lahat ng mga bagay sa 1:1 wala kang mababasa na mayroong ginawa ang Diyos sa lahat ng mga bagay sa talatang yan. Ang paksa sa talatang yan, pinakilala na ang kauri. Kung sino ang nagsalita, yun po ang kanyang salita. Natural po ang salita sa Diyos. Kasama po ito sa Diyos. Hindi po ito ihiwalay. May mababasa ka pa po dito sa Juan 1:1 na gumagawa po si Kristo ng lupa at langit? Wala po. O, pakinggan natin itong kanilang paliwanag. So, nandoon na talaga sa creation story. Naku, palpak. Akala lang mga ministro ito, mag-isa lang yung Diyos Ama sa paggawa ng lahat ng bagay. Hindi yan sang-ayon sa Biblia, no? Ito sa Hebreo 1:1-3 at versikulo 8. Dito po sa versikulo 2, sa pamamagitan ng anak. O, dito po. Yun pong talata para po mapatunayan na ang Kristo gumagawa sa langit at lupa, ituro na nila na Diyos si Kristo. Pero po, sundan natin itong kanilang ginagawa. Ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos Ama ang sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw po, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Pero sa pagpaliwanag na nila, sino na po ang lumikha? Ang Diyos ba po? Patuloy natin pakinggan. Lumabas na po dito ang lumikha, si Kristo. Sa versikulo 8, yung anak na tinutukoy sa versikulo 2, tinawag ng Ama na, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Klarong-klaro, si Kristo. Dito na po sila dumaan. Klarong-klaro na po ang kanyang pagsalita. Klarong-klaro na po, Diyos si Kristo. Kung ganon, dito na sila dumaan na ituro na ang Kristo, Creator. Dahil po, Diyos po siya. Tama pa kaya itong pag-unawa nila sa talatang ito? Tama pa kaya itong 1:8 po sa Hebreo ang nagsulat po ito, si Apostol Pablo. Na itong si Apostol Pablo, basahin mo sa Filipos 5:2-5, taglay niya po ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, walang bahid kahit kunti. Na siya'y nag-iisip sa kanyang sarili na siya isang Diyos. Dahil po alam po niya ang kanyang tunay na kalagayan, alam po niya kung sino ang tunay na Diyos.
Sino ang nag-create ng lupa at langit? Dahil po sa size, anong nakasulat sa size? Nang nakitaan siya na siya nasaan yung Diyos, hindi niya iniisip na siya kapantay sa Diyos na isang bagay na aagawin. Bakit po sinasabing isang bagay na aagawin? Dahil po naituro niya kung sino ang tunay na Diyos sa 1:17 hanggang 3. Naituro na niya kung sino ang tunay na Diyos. At nababasa niya ang nakasulat sa Numeros 23:19. Alam niya na siya ay ipinanganak ng tao. Yun ang dahilan, hindi niya iniisip kahit kunti man lang na siya nag-isip na siya ay kapantay sa Diyos. Dahil alam niya, kung ituro niya ang kanyang sarili na siya ay tunay na Diyos, hindi po lumabas na siya ay tunay na Diyos. Dahil po, ang tunay na Diyos na nakasulat sa Numeros 23:19, hindi ipinanganak ng tao. Anong nakasulat? Ang Diyos hindi tao na siya ay magsinungaling, ni anak ng tao na siya ay magsisi. Kung ganon, magturo ka man ng anak ng tao. Labag na po. Hindi na po magkawangis. Kung ganon, itong Hebreo 1:8, maling sa alin po. Hindi kawangis. Pero kung magturo ka na si Jesucristo hindi Diyos, magkawangis po. Dahil po, ang tunay na Diyos hindi ipinanganak ng tao. Kung ang tao ipinanganak ng tao, hindi ito maging Diyos. Sinong nagsabi? Si Propeta Jeremias sa 10:11. Na kung ituro mo si Kristo na Diyos na hindi gumagawa sa langit at lupa, para kay Propeta Jeremias, isa itong Diyos na mapaparam sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng langit. May katunayan pa po. Meron. Anong nangyari ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ang tunay na Kristong nakasulat sa Biblia. Pero itong tinuturo nila, hindi po ito ang nakasulat sa Biblia. Ano ba ang Kristo na nakasulat sa Biblia? Siya po'y namamatay. Na ang sinasabi ni Propeta Jeremias sa 10:11, ang mga Diyos po na itinuturo nila ay mapaparam o mamamatay. Kung ganon, itong pagtuturo nila na ginagamit na talata sa Hebreo 1:8, hindi ito tamang salin. Ano pang katunayan? Na ito hindi tamang salin. Salungat po ito sa nakasulat sa Numeros 23:19. Sa talatang 9. Kasunod lang po sa 8. Anong nakasulat? Dahil po sa kanyang pagsunod, siya po'y dinidihugan ng Diyos ng langis. Sa Diyos na kanyang Diyos. Kung ganon, hindi sinasabi na ang Diyos dinidihugan ng langis ng isa pang Diyos. Kung di, ang sinasabi na itong dinidihugan ng langis ay may Diyos, may kinikilalang Diyos. Kung basahin mo po sa ibang mga talata, lalo na po sa nakasulat sa unang Korinto sa 15:27 hanggang 28. Itong Kristo po
na ang lahat ng mga bagay inilagay sa kanyang ilalim ng kanyang paa. Hindi sabihin nakalakip na po ang gumagawa. Sino po? Ang Diyos. Kung hindi, siya po masa ilalim ng Diyos na nagpailalim sa lahat ng mga bagay. Upang ang Diyos maging sa lahat at sa lahat. Kung ganon, napakalinaw sa talata ng Biblia. At itong pagtuturo sa talata na yan, kawangis lahat ng talata ng Biblia mula sa matandang tipan at sa bagong tipan. Hindi nagkasalungatan. Pero itong pagtuturo sa sa Hebreo 1:8, kahit mali, yun ho ang ilang ginagamit kahit alam nilang mali. Wala na itong kawangis at kasalungat pa sa 9. Pero ang turo ng ating Panginoong Diyos na dapat ituro hindi sa kalaman ng tao, kundi iturong iwawangis ayon sa Espiritu ang salita ayon sa Espiritu. Yun ho ang kalooban ng Diyos. Magkawangis na pa po ang kanilang pagtuturo? Hindi po. Dahil itong Iglesia Katolika, hindi lang isang tao ang kanilang tinuturo na Diyos. May isa pa, mag-ina ito. Tinuturo nila na Diyos. Itong si Birhen Maria, na aking sinalaysay, na itong Birhen Maria, naging kataas-taasang Diyos. Naging mas mataas pa ito kay Panginoong Hesukristo sa pagpamamagitan ng tao at sa Diyos. At mautusan pa ang anak at ang ama. Kung gano'n, napakapangyarihan na po ito si Birhen Maria. Pero kung basahin mo sa Biblia, itong Birhen Maria, ang kanilang tinutukoy, ang totoong Birhen Maria po, na nakasulat sa Biblia, alipin lang po, hindi Diyos. Pero kung sila na ang mag-create, naging kataas-taasan na Diyos, sumunod si Kristo, sumunod na ang kanyang ama ni Kristo. Dahil siya ang pinakataas-taasang Diyos. Tama ba po? Kahit man lang, bahid na lang, kunting talata na nakasulat sa Biblia, wala po kayong mababasa. Dahil po ang nakasulat sa Biblia, siya po'y alipin. Pero kung magturo ang Iglesia Katolika, hindi na po alipin. Kundi yun nakasulat sa Biblia, alipin pagdating sa kanilang ginagawa, pinakataas na Diyos. Under na po ang tunay na Diyos, under na po ang anak. Isang pagtuturo po ito na hindi sila natatakot sa nakasulat sa Apokalipsis 22, 18 at 19. Isa itong pagdagdag at pagbawas. Matakot naman sila sa babala. Pero ang katunayan po, hindi ang Diyos ang gumagawa na Diyos itong Birhen Maria. At wala pong mababasa sa banal na kasulatan na ang ating Panginoong Hesukristo ginawa sa Diyos na katulad niya na isang Diyos. Anong mababasa po natin sa Gawa 2:36? Itong Jesus na ipinako sa krus, ginawa lang ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yun naman ang aming pagkilala ng ating Panginoong Jesucristo. Pinipilala namin na Panginoon at Kristo. Pinalala namin na siya ay sugo, dakilang sugo sa iglesia. Yun ang
aming pagkilala kay Kristo. Kung siya aming sinasamba, hindi dahil siya ay Diyos, dahil may utos ang Diyos na siya ay sambahin. Itong nakatala ng Biblia na nasa Apokalipsis at sa gawa na sumasamba po sa tao, walang kautusan na si Pedro sambahin at walang kautusan na ang anghel sambahin ni Apostol Juan. Pero itong Panginoong Hesukristo may kautusan na siya ay sambahin. Yun ang dahilan bakit sinasamba po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil Diyos siya. Dahil po ang tunay na Diyos na nakasulat sa matandang tipan, na nakasulat sa 23:19, hindi ipinanganak ng tao. Kung ganon, magturo ka ng ipinanganak ng tao tulad sa nakasulat sa Hebreo 1:8 na binabanggit na anak. Pagka binanggit po anak, ito po'y ipinanganak ng tao. Hindi ito maging Diyos. Kung ganon, ang talatang ginagamit nila, maling pagkasalin, nagkasalungatan sa matandang tipan, salungat po sa 9. Kung ganon, itong mga tao na to, naghanap ng talata ng Biblia, hindi para ituro ang kalooban ng Diyos, kundi ituro na magkasalungatan, para po masunod nila ang layunin ng Diablo. Ano pong katunayan? Na itong Iglesia Katolika, sila po ang nag-create ni Birhen Maria at ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit walang mababasa sa Biblia, sila po ang nag-create po. Ginawa nilang Diyos si Birhen Maria. Kung ganun, kung atin itong bigyan halaga, sino po ang pinakapangyarihan sa lahat? Itong i-create nila si Birhen Maria, na mas mataas pa ang kanyang klase sa pagka-Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo? Itong nag-create, di ba pinakapangyarihan sa lahat itong makagawa, hindi itong ginagawa? Dahil itong si Birhen Maria, create lang to nila, itong Birhen Maria, kung sino itong Birhen Maria na ginagawa nilang Diyos. Dahil po ang Birhen Maria nakasulat sa banal na kasulatan ay alipin ang totoong Birhen Maria. Pero itong Birhen Maria na kanilang ginagawa o create nilang isang mataas na Diyos, kinataas-taasang Diyos. Hindi namin alam, wala ho sa banal na kasulatan ng Maria na yan. Sila lang po ang nag-create yan. Kung ganon, ang pinakapangyarihan sa lahat, itong Creator, itong Iglesia Katolika. Sila po ang pinakapangyarihan sa lahat. Hindi totoo si Birhen Maria na siya ang pinakamataas na Diyos. Sila po, dahil nagawa nilang i-create itong Birhen Maria, kung sino itong Birhen Maria na to. Dahil po ang Birhen Maria ang nakasulat sa banal na kasulatan, alipin lang po. Itong Birhen Maria na kanilang create nila, wala po akong nababasa sa Biblia. Kung ganon, sino kaya ito? Dahil po ang nakasulat sa Biblia na Maria, alipin. Tingnan niyo po ang kalabasan sa kanilang ginagawa. Sila po ang naging kapangyarihan sa lahat, hindi si Birhen Maria.
Kung basahin mo po ang Juan 8:44, sino po yan? Una po, mababasa mo sa talatang yan. Mula noon siya ay mamamatay tao. Sino po ito? Itong Diablo na binabanggit. Na itong Diablo, siya po ay ama ng kasinungalingan. Yun po ang kanilang ama. Mapatunayan po namin yan sa sunod na binabanggit ko sa napos ko na talakayin ko po itong mula noon siya ay mamamatay tao. Yung tungkol po sa Holy Inquisition. Dahil lang po, dito na to, pinabulaanan nila na ang Panginoong Hesus Kristo, siya po ang nag-create ng lupa at langit. Hindi po yan totoo. Ang totoo po, yung tinuturo ng aming kapatid na ministro. Naghanap lang sila ng mga talata ng Biblia para po ituro. Hindi iturong tama, hindi iturong kalooban ng Diyos. Ang layunan lang po nila para suwayin yung itinuturo ng aming kapatid na ministro. Dahil po itong mga tao na to, alipin po ito ng Diablo. Masakit man itong pakinggan, pero yan ang totoo. Hindi namin layunin na saktan po kayo. Ang layunin namin para itama, iwasto ang inyong kaisipan. Dahil po, bawat tao mahal po namin. Nais namin po silang akayin sa tamang pananampalataya. Kahit pa itong nagturo nito, kung pakinggan nila ang Iglesia ni Kristo, aakayin namin sila dahil mahal po namin sila. Ang hindi namin mahal, ang nagtuturo ng mali, yun ang Iglesia Katolika. Pero lahat ng membro ng Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika, mahal po namin. Lahat ng mga kaparian. Katunayan po, may mga pari na po na naging Iglesia ni Kristo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Ang hindi lang namin matanggap ang pagtuturo ng Iglesia Katolika. Dahil po labag po sa banal na kasulatan. Dahil po itong mga tao na ipinanganak ng tao, tinuturo nilang Diyos labag po sa kasulatan ng Biblia. Dahil po ang tunay na Diyos hindi ipinanganak ng tao. Sana po naunawaan niyo kami. Hanggang dito lang po.